Hallelujah. Pinupurit niluluwalhati ka namin, Panginoon. Dinadakila at sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Alam naming ikaw ang Diyos na nandun sa lahat ng dako. At ikaw ang Diyos, O Lord, na nagpapagaling, nagbibigay kalakasan, nagpahiram ng buhay sa amin. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin at luwalhatiin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umaga. Panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami muli mong magamit bilang iyong mga instrumento. At dalangin ko po, Panginoon, na sa umagang ito'y kumilos ka po ng may kalakasan. Gamitin mo po kami ng aking kapatid, si Brother Dante, sa ministeryong ito ng radio broadcast. At dumaloy po ang kapangyarihan sa buong sanlibutang ito, sa buong mundo, Panginoon. Dumating sa kanilang mga tahanan ang salita mong nagbibigay ng buhay at lakas. Dalangin ko, Panginoon, ito'y sundan mo ng iyong tanda, himala at kababalaghan. Magsigaling ang lahat ng may sakit at may karamdaman. Ang mananghihina at nanlulupaypay, ibangon mo po sila, Panginoon. At nagtitiwala kami sa iyong katapatan, Lord, na may gagawin ka sa buhay ng mga kapatid kong nakikinig sa umagang ito. Pagpalain po kaming lahat, Panginoon, at gamitin mo kami ng aming kapatid, Brother Dante, mightily, boldly, and powerfully. At inaangkin po namin, Panginoon, na mayroon kang gagawin sa buhay ng lahat ng nakikinig. Sa pangalan ni Jesus, we pray, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The Father, Son, Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah! Purihin, 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 purihin ang Diyos. Muli po isang mga balang umaga sa inyong lahat. Araw po ng Miyerkules ang programang Daily Bread Program. Wednesday morning edition rin yung kasama ngayong umaga. Ito po si Brother Dante Armet, ang ating partner. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Ito po ang inyong kapatid, kaibigan, ka-partner, Brother Rex America, welcoming the presence of the Holy Spirit. In the Philippines. Good morning, Holy Spirit. Good morning and welcome, Holy Spirit. Take over. Amen. Ang ating technician kasama, Sister Neri Canarita, ngayong umagang ito. At purihin ng Diyos. Muli po, sumain nyo ang biyaya ng Diyos. Amen. Ngayong umagang ito. To God be the glory. Mga nakalakong sa internet at sa bansang Pilipinas, sumain niyo po ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Amen. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Yes. At sa umagang ito, sabi ng Panginoon, ng tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay. Kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito pong ating pagkain ng buhay ngayong umaga. Amen. Our gospel for today is taken from John chapter 17 verses 11 to 19. At yan po ang sinasabi ng kanyang salita. Holy Father, keep those you have given me in your name, so that they may be one as we are also are. When I was with them, I kept them safe in your name, and not one was lost, except the one who was already lost. And in this, the scripture was fulfilled, and how I come to you. In the world I speak these things, so that those whom you gave me might have joy. All my joy within themselves. I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask you to remove them from the world, but to keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Consecrate them in the truth. Your word is truth. Yes. I have sent them into the world as you sent me into the world. And for their sake, I go to the sacrifice by which I am consecrated, so that they too may be consecrated in truth. Sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasabi, at ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pangalang pinangangalagaan ko sila, at walang napahamak sa kanila.
maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa, upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita na kinapuputan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko'y dinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko, na hindi na taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan ng salita mo, at ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalagan rin nila sa katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Itong gospel na ito, Brother Rex, ay panalangin ng ating Panginoong Jesus sa Ama, na ang lahat ng mga ibinigay ng Ama sa pangalan ni Jesus ay iingatan at ilayo sa kapahamakan. Napagandang panalangin, kasi siyempre ang Panginoon ang nagsugo sa kanila. At dahil sinusugo sila sa sanlibutan, siyempre ang sanlibutang ito ay nandyan ang mga evil spirit, Oo. Nandyan ang demonyo. Hated, ha? Oo. Kaya pinapanalangin sila ng Panginoong Jesus na sila'y ingatan, na sila ay ilayo sa mga tukso, sa lahat ng mga kasamaan, Brother Dante. At ito maganda, Brother Rex, ang sabi mo kanina binasa mo, maliban sa mga gumawa ng kanyang kasamaan, ay talagang wala magagawa ang Panginoon. Pero sa panalangin ng Panginoon sa kanya, sa Ama, kailangan maingatan yung ibinigay ng Ama sa kanya, ingatan sa kanyang pangalan. So, pero, Brother Rex, may mga tao din na ayaw paingat. Na alam mo naman katotohanan ay kay sugo ng Panginoon at hindi ka tumutungo sa kanya panawakan. You disobey the word of God, the word of truth, ikaw talaga ang gagawa na yung kapahamakan. Kasi nasa yan, Brother Dante, yung mga nakaraang mga gospel, at I think inulit din niya ng Panginoon this coming Sunday na ang Panginoon, sabi ron, ay ang tumutupad sa kanyang mga utos, yung salita niya, ang siyang nagmamahal sa kanya. Correct. Ngunit ang mga hindi tumutupad sa kanyang mga salita ay hindi nagmamahal sa kanya. Yes. So yung mga taong hindi tumutupad sa utos ng Diyos, yan yung humahanap ng sarili ng kapahamakan. Tama. Sa kabila ng lahat na binigay na ng Panginoon, ang kanyang mga salita, pag tayo sumunod sa kanyang mga salita, ay tayo iingatan niya, Brother Dante. Sabi rito ng banal na kasulatan, sabi rito, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak Ayan. na mapapahamak. Yan. Oo. Maliban sa taong tiyak na mapapahamak. Ay, sino yung mga taong yan? Una, ang tinutukoy dito, Brother Dante, ay si Judas, di ba? No? Yes. Pero, siyempre, pagtaglay mo ang espiritu ni Judas ngayon, ay katulad ka rin ni Judas. Mapahamak ka din. Mapapahamak ka. Kasi tandaan natin, the spirit that come in to Judas Iscariot ay espiritu ni Satanas yun. Yes. Ngayon, may mga taong ginagamit ng Espiritu Santo at yun yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yes. At may mga taong ginagamit ng demonyo yung sumusuway sa kalooban ng Diyos, Brother Dante. At yung spirit na yun, ayun yung espiritong pumasok din kay Judas noon. At hanggang ngayon nangyayari yan. Oo, Brother Dante. Kaya nga, yung binagit mo kanina, naalala ko sabi rin ng Panginoon, if you love me, you will obey my command. Yes. Kaya tama yung sabi mo kung talagang mahal mo ang Diyos, lahat ng utos ng Diyos, susundin mo. Oo. Lahat ng word of God, susundin mo. Yes, Brother Dante. Kaya napapahamak ang tao kasi tayo yung sumusuway Kaya mahalaga yung obedience Yes. Sabi nga ni Samuel, di ba, sa Book of Samuel, obedience is better than sacrifice. Yes. Kasi pag sumusuway tayo sa salita ng Diyos, kapahamakan natin, Brother Dante. Correct. Pero kung tayo susunod, kaya nga yung pagsunod ay napakahalaga at yan ang dinidevelop ng servant leader dito sa ministeryong ito, sapagkat ang pagsunod ay nagbubunga ng kabanalan. Ang pagsunod ay nagbubunga ng katapatan. Correct. Ang pagsunod ay nagbubunga ng
righteousness. Yes. Yan. Katuwiran. Doon lahat, Brother Dante, sa pagsunod. Kasi alin yung susundin mo? Yung salita ng Diyos na nagpapakita ng pagmamahal mo sa Panginoon. You cannot say that, I love you, Lord, pero you are disobedient to His will. Oo. Brother Dante. Sinungaling ka. Yes. You cannot say that, I love you, Lord. Pero sabi nga rito ang sanlibutan nandirito ang lahat ng tukso. Oh. Nga sabi rito, Brother Dante, Oh. ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Paakyat na sa langit ang Oo, Panginoon. oo. Itong prayer na ito. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Yes. That they will be filled Oo. with joy. Yes. And remember, joy is the fruit of the Spirit, which is Yes. the Lord Himself. Yes. Si Kristo mismo yon, Brother Yes. Dante. Amen, amen. Sabi rito, naibigay ko na sa kanila ang iyong salita o the power of the word. Mahalaga yung salita ng Diyos. Naibigay na sa atin ang kanyang salita. At kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. In other words, Brother Dante, sa verse na ito, kapag ikaw ay tumutupad sa salita ng Diyos, Oo. nasa sa iyo yung salita ng Diyos, kapuputan ka. Kaiinisan ka. Kaiinisan ka. Oo. Oo. Kaya nga makikita natin yung mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon talagang ay yung mga binubuli. Yes, Brother Rex, oo. Talagang aasarin ka. Oo. Sasabihin sa'yo, baka lumpas ka ng langit. Pero yun ang gusto ng Panginoon Oo, kaya pinapanalangin sila ng Panginoon Oo, Sabi rito, nung di ba? balayo sa Kanya. Hindi na sila taga-sanlibutan. Yun daw binigyan ng salita ng Diyos, Oo. na tumanggap ng salita ng Diyos na Oo. ito. Hindi na sila taga-sanlibutan, Oo. tulad ko na hindi na taga-sanlibutan. Pero, sabi ng Panginoon, hindi ko sinasabing alisin sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila. Yes. Ingatan mo sila. Alam mo yung mga kapatid natin na nakikinig ngayon, sana makita nila, Brother Rex, na kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos katotohanan, lalakad ka na may katotohanan. Ibig sabihin yan, yung buhay na ayaw ng Diyos, hindi Yes. mo dapat gagawin, Brother Rex. Yes, kasi mahalaga yung walking in the Lord. Yung sabi Yeah. lang, we must walk with God. With God. We must walk with God. Katulad nung buhay ni Enoch noon, di ba? Sa Old Testament, sa Genesis, di Hindi ba? nakaranas mamatay. Na ano yun? Oo. Inangat sa langit Oo, Diyos. sa term ng Catholic ay parousia. Oo. Sa term ng Protestant ay Rapture. rapture. Oo. Diba no? Na-raptured siya. Oo. Pero sa term natin as Catholic ay na-parusay siya. Oo. Parousia. Parousia. Brother Dante. Kaya makikita po natin, sabi rito ng Panginoon sa kanyang prayer, hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan. Ha? So, ibig sabihin manatili, nandito pa rin tayo. Narito tayo. To evangelize people, Oo. kundi iligtas mo sila sa masama. Ilayo sa kapahamakan. Ilayo sa kapahamakan, ilayo sa tukso, ilayo sa kilos ng demonyo. Kaso, kung hindi natin pinanghawakan yung salita, kasi ang tinutukoy dito, binigay na sa atin yung salita, we disobey to His word. Ano mangyayari sa atin? Tayong mapapahamak. Halimbawa, sinabi ng Panginoon ay masama yung pangangalon niya. Oh. Tapos tayo ay nangangalon niya pa rin. Halimbawa ay tayo ay may mga bisyo pa rin na tayo nasa Panginoon na. Dapat hindi na, Brother Dante. Ay di sinungaling ka kasi Oo. nalaman mo na yung katotohanan Oo. Nasa Panginoon Diyos ka na Yes. Tapos gagawin pa yung mga bagay na Oo. masama. Hindi mo sinusunod yung kalooban ng Panginoon. Yes, Kaya, Brother Dante. Ang tao napapahamak, Brother Rex. Kapahamakan yun. Oo. Alam mo namang, kagaya ng pangalon niya, may asawa ka na, kukuha ka pa ng asawa mo, hindi mo naman asawa, papatulan mo. Alam mo namang, sa tanan Diyos, mali yun, hindi tama yun. Yes, Hindi oo. tatangkap sa langit ang gumagano ng ganung bagay. Alam mo ang Biblia, katotohanan. Oo. Pero bakit pinipilit pa ng tao ngayon yung ganung mga bagay, Brother Rex? Kasi nga po tukso yun nga pong kilos ng demonyo. Kasi sometimes, pag hindi po tayo na aware doon po sa salita ng Diyos, kasi mahalaga po yung obedience, yung pagsunod sa salita ng Diyos. Mahalaga po yung we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Yes. Mahalaga po yung sabi rin, yung kapangyarihan ng kanyang pangalan. Tama. Ibig sabihin, iniingatan mo yung pagiging mong Kristiyano dahil si Kristo'y nasa sa atin, yung pangalan niya, taglay mo. Taglay mo. Kristiyano. Oo. Oo, di ba? So yun dapat iniingatan. So yun po dapat aware tayo doon na tayo na sa Panginoon na hindi natin dapat gagawin yung mga bagay na makasisira
sa pangalan ng Diyos. Like for example nga po, yung mga bisyo, yung halimbawa nga po, kung may asawa ka na at Kristiyano ka na, pagkatapos ay napatangay ka pa sa tuksong yun. Di ba, no? So dapat kung natangay ka ng tukso, magbalik loob. Tama, At magsisi ka. Tas iwanan yun. mo na. Talikdan mo Oo. na. Yun yung repentance At wag nang gagawing muli. Totoo yun. Kasi Brother Rex, nakakalungkot eh. Alam mo yung katotohanan eh. Pinangangaral mo sa maraming tao. Halimbawa yung mga preacher Kung tayo lumayo, tayo mga preacher. Ako, tinamaan ako dyan, noong mga nakaraang panahon yan. Inaamin ko. Pero, Magpatotoo ka ngayon, Brother Dante. Simula nung ako'y nakatanggap ng mensahe sa ng Diyos, Brother Rex, at sinubuhay ko ito, iniwan ko na. Hindi na Wala na, tapos na yan eh. Kasi, nakakahiya. Nangangaral ka, nasa radyo, sa entablado, sa buong bansa, tapos ang ginagawa mo, mali. O, nasaan yung pag-iingat ng Panginoon sa buhay natin? Ayun, kaya dapat talaga ay yung panghawakan natin yung sabi ni Paul, di ba, no? Si Saint Paul, 2 Corinthians 5:17. Ang sino man. Oo, na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao, siya'y bago na, at sabi ron, verse 18, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Baka sabihin ng mga tao, kayo ba talaga nagbago na? Brother Rex, kayo po ay nagpapahayag na ngayon ng katotohanan. Kasi yung pong gospel ngayon, ang prayer po niya sa Ama, Ingatan sila. ilayo sa kapahamakan. At pag nalaman mo na katotohanan, Brother Rex, hindi mo na gagawin pa yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Brother Rex, hindi mo na gagawin yun. Kaya tayo po ay nagre-remind, nagpapaalala. So, ang una pong natamaan dito, kami ni Brother Rex, kami po. Totoo na po yan. Pero sabi ko nga, salamat sa Diyos kasi kung wala tong salita ng Diyos na ito, Brother Rex, paano? Saan tayo dadaputin? Yes, kaya napakahalaga po yan. At saka paninindigan po yan, Brother Dante. Paninindigan. Sabi nga ay, we must stand up for Jesus, No compromise. Manindigan tayo, no compromise. No compromise. Oo, kailangan po, nasa sa paglilingkod tayo, hindi tayo nandun sa mga company na dito sa libutang ito. We are serving God. Our employer dito, hindi si Brother Mike, si El Shaddai, Brother Dante. Kaya dapat po tayo mga nakakilala na hindi lang po sa mga lingkod, kundi tayong lahat na mga nakakilala na at tumanggap sa Panginoon, ay dapat po tayo ay maging aware. Dahil ang tukso na sa libutan, ang demonyong yan ay nagkakalat yan. At ang demonyong yan ay parang liyong umaatungal. Ang kanyang kapangyarihan lang, Brother Dante, the power of suggestion, yung nagsasuggest na lang ang demonyo sa atin. Wala siyang power. Wala. But ang kapangyarihan lang niya mag-suggest sa atin, nasa sa atin ang desisyon eh. Oo. Kung gusto mong ganun ang sundin mo siya, nasa sayo eh. Wala namang power yung demonyo para hawakan ka eh. Brother Rex, alam mo, sa lumang buhay, nung hindi pa tayo Kristiyano, hindi pa tayo born again o Christian, hindi pa kilala si Kristo, maaari ang ating buhay madilim talaga. Brother Rex, maaari tayo naroon ng mga bisyo. Yes. Pero the moment na tinanggap mo ang liwanag, ang gospel of truth, ang katotohanan, tinanggap mo na. So, nagbago buhay mo. Binanggit ni Pablo sa Colossians 1:13. Oo, Colossians 1:13. Ano sabi diyan? Ano ba sabi doon? Colossians chapter 1, verse 30, Brother Rex, pakibasa mo. Basahin natin, Colossians 1:13. Ano sabi ni Pablo? Sige nga. Tika. Sa mga Colossians, Brother Rex. Tingnan natin. Kasi maraming tao ngayon nasa liwanag na, pero ang ginagawa niya, purong adiliman pa. Ano sabi Colossians 1:13. Sabi ni Pablo. Ito ang sinasabi ng kanyang salita, Brother Dante, at saka mga tagapakinig. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang binamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinalaya at pinatawad na ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Baka dumabalikan pa. Oo. Dahil nga po sa tukso. Kaya nga. Dahil nga po sa you are not controlled by the Holy Spirit. Instead, you are controlled by yourself. Ganon yun. Yung self-will kasi, pag sinunod natin yung sarili nating kalooban, ay umalpas yung iyong nature, yung nature as man or woman, yun ay sinunod mo,
Matutokso ka talaga. Totoo yun. Oo. Hanggang sa magkasala ka. Oo, pero kung ikaw ay controlled by God, Ng Holy Spirit. Oo, ng Ng Holy Holy Spirit. Spirit. Kasi one of the fruit of the Holy Spirit, sabi nga doon ay Self-control. self-control. Oo. So, ang ibig sabihin ng self-control, you must obey. Obey to His word, Yes. Brother Dante. Yes. So, ibig sabihin nun, ang Diyos, iko-control ka, pero once you disobey, Oo. oh, Madrex, ang ibig sabihin, pag nagpasakop ka, oo, napayil ka, napasakop ka. oo. So, doon gagalaw ang Panginoon. Kung Yes, ayaw yes. pasakop, Madrex, wala siyang magagawa. Kasi nire-respeto ng Panginoon, Brother Dante, yung kalayaan natin eh. Free will. You have free will Yes. too. The decision is yours to make. Oo. So, ang gano'n ng Diyos eh. Kahit na gusto ng Panginoon na wag kang magkasala, kung gusto mo iyon, ayun ang masusunod sarili mo eh. Kaya pala grabe ang panalangin ni Jesus Oo. sa Ama Diyos sa ating binasa. Oo. Ingatan mo yung mga ibinigay mo sa akin. Yes, Ilayo mo Brother siya sa Dante. kasamaan, Brother Rex. Kung paanong ako na sa sanlibutan, pero hindi na tayo kami sa sanlibutan. Yes. Kasi hindi pa tayo sa kaliwanagan, Brother Rex. So, ibig sabihin, ang mundong ito ay mamumuhi sa atin sa salita ng Panginoon. Hindi tayo maunawaan, pero ang mahalaga, iingatan tayo ng pangalan na ibinigay ng Diyos sa atin. At saka yung salita, dahil sabi rito na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita. Yun. The word of God. The truth. Oo. Katotohanan. Dapat yun ay mag-penetrate sa atin. Dapat yun ay makita sa atin, Oo. mag-manifest sa atin yung power of the word. Yes. Pagkatapos sabi dito sa verse 16, sabi ng verse 16, kasi verse 14 na ibigay na sa atin yung salita ng Diyos. Verse 16 sabi ron, hindi na sila taga-sanlibutan. Hindi na ito. Hindi na ito. Tulad ko na hindi taga-sanlibutan, panghawakan mo dapat yan. Kailangan panghawakan natin yun na we are not belongs to this world. Hindi pala tama yung sasabihin mo na, tao lang ako. Yes. Tao lang ako. Mali yan. Yan yung salita ng mga taong hindi pa naborn again ng Spirit. Tao lang ako. Oo. Ay, paano yung espiritu tinanggap mo? Oo. Brother Rex? Nagiging useless, baliwala. Wala. Oo, Brother Dante. Kaya pala ginagawa ng mga taong ito, tuloy ang kasalanan. Oo. Kaya nga, Enjoy. Kasalanan. kaya nga dito dapat ay panghawakan natin yung sinabi ng salita ng Diyos. Hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan ay sasabihin ng mga taong nakapaligid sa iyo na masyado naman kayong nagpapakabanal. Banal. Kunwari lang kayo mga banal. Ay paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos? Sinabi ng Panginoon yan eh. O di ba? Nasa mundong tayong ito, pero hindi na tayo kabilang dito. Oo. Brother Rex, inihiwalay ka na. Kasi Brother Dante, Sineparate ka na. kapag ganun ang ating mga salita, ay para tayo yung mga scribe and Pharisees, yung mga hypocrite, di ba? Mga mapag-imbabaw, sabi nga ng Panginoon. Mga plastic, mga urukan at monoblocks. Ay, ano bang saysay ang ating pagbabasa ng Biblia? Kaya sabi rito, pagdalo ng gawain, ano bang saysay niyan? Oo. Kaya sabi ng verse 17, sabi ro, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. Salita. Ibinukod. Ay, isipin mo, Brother Dante, yung pong salitang ecclesia, na salitang sa natural English ay iglesia. Na ang translated in a New English version is church. Ang ecclesia, galing sa dalawang salitang Grego, na ang ibig sabihin ng means called, tinawag. We are called. Tapos, yung kleseia means out, inihiwalay, ibinukod. Ito yun eh. Ibinukod ka na. Bakit ka babalik pa sa libutan na yung gawain ng sanlibutan? Ibinukod ka na. Inihiwalay ka na. Ecclesia, those who are called out. Oo. Bakit nangyari? Kasi yung katotohanan sa salita ng Diyos, tinanggap mo na eh. Yes. Tinanggap mo na. So, kung tinanggap mo sa salita ng Diyos, ilalayo mo yung sarili mo sa sanlibutan ito. Yes. We are not belong to this world. Sabi ng binasa mo kanina. Although we are in this world, pero hindi na tayo sa libutan. So sana panghawakan natin, Brother Rex. Ang ibig sabihin doon ng Panginoon, pinapanalangin tayo na tayo ay huwag alisin sa libutan kasi may purpose. And what is the purpose of Christ? Yung ma-evangelize yung mga taong nandito. We are the continuation of the mission of Christ. So, ibig sabihin, yes. humayo ka. Yeah. Ipangaral mo, di ba? Go and preach the good news of salvation. Sinabi ng Panginoon sa Yes. Now, anong saysay ng baptism ng Holy Spirit sa Pentecost na magbigay ng power kung hindi mo ihahayo
ang kanyang gospel. Yes, kaya po napakalagang utos yun. Great commissioning yun eh. Humayo kayo sa sabi ng, masalitan. sabi ng, Ipangaral. go and preach the good news and baptizing them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, and teaching them. Hindi mo dapat hadlangan. Napakaganda dun. Teaching them how to obey. Yes. Turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. At sabi ng Panginoon, pangako niya, at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Brother Rex, God is always with us. napakaganda ng ebanghelyo ito at pinag-usapan kasi hindi maihahayag ang ebanghelyo ng katotohanan kung wala nangangaral. Yes, Brother Dante. Salamat sa Panginoon, may mga social media na ginagamit ang Panginoon, gospel ng Panginoon. Makilala si Kristo. Oo. Makapamuhay ang mga tao ng liwanag, Brother Rex. Kanya nga ang DWX ay nakakonect sa social, tinatawag dito, internet, para dumating. Kasi limitado lang, Brother Dante, ang radio natin. Kung hindi ito nakakabit doon sa radio portal, di ba, no? So nakakabit yan para marinig ng buong mundo ang salita ng Diyos. Kasi, alam mo, one of encouragement of Pope Francis, sabi? is you must use social media in evangelization. To proclaim the gospel. To proclaim the gospel. Do not use social media in nonsense confrontation. Yes. But use social media in evangelization. Correct. Iyan ang millennial na inaano ngayon ng Panginoon. Kasi halos lahat po ay yan sabi ng servant leader noong Sabado, kung nakinig po tayo. Kung nakinig tayo noong Sabado, ang sabi ng servant leader, kasi every time na magtutok si Brother Mike, nandun, nakikinig po tayo. Oo. Sabi ng servant leader ay, yung mga kabataan hindi na naaakay at hindi dumadalo dahil sila ay natangay na ng mga Facebook, ng mga social media. Dahil yun ang kanilang ginagawa. Sabi ng servant leader ay, maganda yung social media kung gagamitin natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yes. So sabi niya, use social media to evangelize. Yes. Kailangan gamitin natin ang social media, hindi doon sa mga siraan dito, siraan doon, kundi gamitin niya ang social media tulad ng sinabi ni Pope Francis para ipahayag ang salita ng Diyos. At makilala si Kristo. Oo. Na mayroong Diyos na buhay. Yes, Brother Dante. Kaya nga magandang makita natin ang mga tao ngayon, nakakapakingsaltaan ng Diyos. Yes. Katotohanan to eh. Paano kung hindi na maririnig ang salita ng Diyos, paano magbabago ang buhay ng tao? Mapapahamak tayo. Oo. Kaya nga, salamat sa social media. It is our responsibility. Like for example, Brother Dante, yung mga Pilipino na nanduroon sa mga Muslim countries na bawal po ang Word of God. Like Saudi Bawal Arabia. ang Biblia, bawal ang mag-prayer meeting, bawal Pero yung mga countries na yun True this. ay napipenetrate ng Word of God through social media. Napipenetrate ang Saudi Napapagpapila. Arabia. Napipenetrate ang mga ganong countries, Brother Dante. Yun. Kaya po, ang salita ng Diyos ay napakahalagang ipahayag Brother Rex, ito throughout the world, Brother Dante. Kaya hindi tayo titigil ipagsigawan ang pangalan ni Jesus. Yes. Kasi ito'y katotohanan. Kung wala ang salita ng Diyos, walang kaligtasan, walang pagbabago ng buhay, still ang tao sa mundo nakasakasalanan. Yes, Brother But because Dante. of this, proclaim the gospel. Yes, we need to proclaim the word. Naalala mo, sila Pedro, pinahad lang ipangaral. Ano sabi niya? Hindi kami susunod sa tao. Sa Diyos kami susunod. Yes, napakahalaga yan, Brother Dante. Kaya sabi rito ng Bible, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi na rin sila taga-sanlibutan. Oh. Ibukod mo sila para sa iyo sa Brilliant. pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang katotohanan. That's why we need to proclaim the word of God because the word of God is the truth. And nothing but the truth. Mabuti pa yung prayer natin, tinutugon ng Panginoong Jesus. Pero yung prayer ni Jesus, hindi tumutugon ang mga tao na magkaisa. Tignan mo, ang daming humahad lang sa gospel. Alam mo naman ang sinong ahad sa gospel, kundi yung kaaway lang. Mayroon ang Panginoon na word sa gospel na sabi ng mga alagad, Panginoon, mayroon pong nagpapahayag ng salita ng Diyos, John, sa pangalan mo. Ginagamit. Patitigilin po ba namin? Ano sabi niya Jesus? Ano sabi ng Panginoon? Ang hindi Laban sa ang atin. hindi laban sa atin ay panig sa atin. Yes. Yun, Brother Dante. In other words, it's very important to proclaim the gospel. It's very important to declare and to proclaim that word of God
sa anumang paraan, sabi ni Saint Paul, sa anumang paraan. Kasi if we love people, if we love God, we love people, we need to evangelize people, Brother Dante. At alam niyo po, ang sabi ng ating professor diyan po sa College of Divine Wisdom, si Father Auriada, is the biggest church in the world is social media church. Wow. Ang ibig sabihin po doon, yung mga mananampalataya na umaasa sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos through social media. Yes. At kasi po, sa panahon ngayon, kapag po hindi natin ginamit yan, mapag-iiwanan tayo. May iwanan talaga. Bakit po na nakakapakinig ang mga prayer partner throughout the world through the initiative ng mga prayer partners na nagbibideo sa servant leader, nilalagay sa mga social media, sa pamagitan po nun nakakatulong sila doon sa ministeryo. Lumalago ang kanilang spiritual life sapagkat every time they watch the YouTube, sa Facebook, sila po'y nabibilis doon, Brother Rex. Kasama sila sa panalangin. At marami silang mga aral sa Word of God ang nakukuha, Brother Rex, through social media. At yung mga nandun ay initiative po yan ng mga prayer partners. Dahil actually wala naman pong official na ano sa ating sa ministeryo. So, nakakatulong po yun, Brother Dante. Kasi po yung mga taong hindi makapakinig, yung nasa ibang bansa, yung mga nando sa Muslim countries, ay napipenetrate ang Word of God through social media. So, kaya nga nagpapasalamat yung mga yan dahil sa DWXI na nakakonect tayo sa internet. Kaya we encourage you, kayo po may mga cellphone, may mga ginagamit na mga gadget dyan. It's time to proclaim the gospel. I-share po ninyo ang ating Panginoong Jesus sa buong mundo na mayroong Diyos na nagmamahal sa ating lahat, nagbabago ng buhay, ang ating tagapagligtas, nagbabago ng ating buhay. Brother X, alam mo, it's time na thank God for the social media. So, hindi dapat hadlangan. Ang isang umahadlang lang ay ang kaaway. The moment you hadlang the gospel, na ipahayag, isa lang yan, it is the devil. Yung spirit ng Diablo, Brother Dante. Kasi ang naghahadlang para ipahayag ang mabuting balita Ayaw marinig ay ang, sabi nga rito, nasa sanlibutan, Brother Dante. Kaya nga, ayaw ng Panginoon ito. Kaya ipinapanalangin niya ang mga alagad. Kasi nga po, ang mga alagad ay maraming mga tuksong haharapin, maraming mga pagsubok because they were started the evangelization, yung ministeryo ng Panginoon, inumpisa na kasi ang Panginoon aakyat na sa langit. Oo. Iiwanan na niya yung mga alagad. So kaya itong powerful prayer na ito, pinaiingatan tayo sa Ama. Pinaiingatan. Kaya ang mahalaga dito yung being obedient to the word of God. Kaya nga, Brother Rex, maganda nito kung talagang alam mo katotohanan, it's time to separate ang ating buhay sa sanlibutan. Brother Rex, iwan mo na ang kasalanan. Iwan mo na ang masamang gawa, and let's face the truth na ang Diyos ang ating paglilingkuran. Hindi mo ito magagawa without na personal talagang ang tawag daw, relationship kay Jesus Christ. Kasi mahalaga yung naranasan natin yung presensya ng Diyos, yung encountering with the Lord, we experience the presence of God, yung po ang matinding makapagbabago talaga ng buhay natin. May mga tao kasi na nakinig lang pero hindi nagpenetrate yung word, hindi nagpenetrate yung kapangyarihan. So dapat po magpenetrate. And let us pray to the Holy Spirit. Every day ng ating buhay to take over ng ating buhay. Amen. Control our emotion. Amen. Upang tayo maingatan ng ating Panginoon. Yes. Without the Hallelujah. anointing of the Holy Spirit, we can do nothing. Amen. Malibot siya sabi, without me, you can do nothing. Yes, Mga totoo minamahal namin kapatid, si Jesus ang kailangan ihayag Amen. sa ating buhay sa araw-araw. Yes. Purihin si Jesus. Hallelujah.